Bati niyo yung katabi niyo, maganda at pinagpalang araw para sa iyo. Tingnan niyo, yan, praise God. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Amen po. And yaman din lamang, tayo po ay nagkakaroon ng pag-aaral ng serye natin tungkol sa kasalapian. Gusto ko lamang kayong kwentuhan. Ito naalala ko lang kanina kasi nagkikwentuhan kami ng kapatid natin. Mami, maririnig siya, magkikwento siya sa atin. Tinanong ko, taga saan ka ba? Taga Bicol. Naku, may naalala ako. Kasi ganyan-ganyan ang mga karanasan ng marami sa atin ngayon. Na kapag tayo po ay, dahil sa salapi, minsan we are willing to leave our country and look for a greener pasture. Naghahanap tayo ng mas mapagkakakitaan na mas malaki. And kadalasan, ang isip natin ay sa ibang bayan. Tama po? Nagkataon po, ito pong si Dan na taga Bicol. Nako, napunta ho sa Amerika para mag-TNT. Naku, hindi na ho siya makalabas dahil wala nga ho siyang papeles. Kinakabahan ho siya. Naging kinisip niya, naku, baka mahuli ako. Doon lang siya sa bahay ng kaibigan niya. Sabi ng kaibigan niya, pare, lumabas ka naman. Gamitin mo yung sasakyan para naman medyo ma-relax ka kasi mabuburyo ka dito. Pag hindi ang buryo ka dito, naku, baka mabaliw ka pa. Sige na, ito susi. Binigay yung susi. Di ba? Lumabas. Napansin niya, naku, wala ng gasolina. Pumunta siya ngayon sa gasoline station. Sa Amerika kasi, sa gasoline station doon, ikaw magkakarga. So nilagay niya ngayon, kakarga siya. Ang problema, hindi ka pwede magkarga na hindi ka muna nagpunta sa cashier para sabihin mo kung kung ang pabayaran mo, medyo mas advanced, hindi katulad ng ngayong panahon na to Di pumunta siya, sabi niya, pay first. Parang, papers? Wala akong papers. Kinabahan ngayon. Di ba? Parang, paano na yan? Tapos biglang tinanong siya, Visa or Mastercard dapat, di ba? Siyempre, pag ikay paranoid, hindi mo na marinig yung kasunod na salita. Sabi niya, Visa! Naku, patay, wala ako niyan. Nagtatakbo. Ngayon, pumunta doon sa may telepono. Medyo may pila Ngayon, biglang siya na. Sa likod niya, pulis, medyo kinakabahan. Nung inangat niya na yung phone, AT&T. Naku, AT&T! Naku, patay, AT&T ako. Medyo nag-ano niya hysterical. Lumapit yung pulis, are you done? Di ba? Tinatanong niya, tapos ka na ba? Are you done? Kilala ako! Kasi Dan ang pangalan niya Di ba? Kilala ako, patay! Sabi niya gano'n. Tapos, medyo nagwawala na siya. Sabi ng pulis, be cool, man! Be cool! Naku, alam niya, taga Bicol ako! Patay! Sabi niya, ako nga si Dan, taga Bicol. Wala akong papers. Wala akong visa. I'm a TNT. Yun, na-deport. Kawawa. Nung na-deport na siya, siyempre, di ba yung doon, takot na takot ka, bagamat mas maganda sana ang buhay doon, kaso TNT ka, wala kang kapayapaan, wala rin kwenta yung kinikita mo kahit kaunti, tama? Tama? Pero nung nandun na siya sa Pilipinas, pagbaba pa lang sa aeroplano, balikbayan. Diba? Parang mas makatotohanan na ang kanyang kalalagayan. Alam nyo, bakit ko yan kinikwento sa inyo? Wala lang. Kinikwento ko yan dahil una sa lahat, yan ang malaking problema natin. We want so much money to the point na nakakalimutan natin maging ang ating mga sarili. At iniisip natin, the more money we have, the wealthier we are. Hindi ho totoo yun. Ang totoo niyan, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera natin. Ang malaking kahirapan ng tao ay sila'y inaalipin ng pera. Ang pera po, pag tinanong sa atin, actually, pinag-iisipan ko to Sabi ko, ano ba talaga? Money, good or evil? Sa totoo lang, oo. Anong oo? Parehas. Bakit parehas? Ang pera ay napakahusay at napakabuting alipin. Pero napakabagsik at napakalupit at napakasamang amo. Nagkakaintindihan tayo. Money is a great slave, but a cruel and evil master. Yan ang isang bagay na dapat nating maintindihan. Kung kaya't ang sabi ng Panginoong Diyos, tingnan po natin sa Mateo. Ito po yun, para baka lang gusto niyong picturean. Kaya ko lang nilagay, pero okay lang. Total, nakatulog ka na. So,
Ito yung sabi ng Panginoon. Sabi niya, no one can serve two masters. Walang makapaglilingkod sa dalawang amo. Ito po ay realidad ng ating pagkatao. Aminin man natin o hindi, isa lang amo ang pwede natin paglingkuran. Sabi niya, maaring magalit ka sa isa at mahalin mo yung isa. Maaring maging deboto ka sa isa o kaya naman ilalipustahin mo yung isa. Sabi niya, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sa maraming tao, lagi silang nagbibilang. Every time they make decisions, ang kanilang desisyon ay nakabatay sa personality or peso value kesa sa eternal value ng buhay. Nagkakaintindihan? Kaya pag naghahanap ng asawa, yan ba'y may character? Di ba? Hindi character car actor, tinitingnan ng kotse. Kaya yung mga nanliligaw naman, paporma effect naman, kailan may kotse sila, kahit hiram. Di ba? Yung iba naman, yan ba'y may personality, di ba? Mukha ba siyang Ninoy? Di ba? Kailangan may mukhang Ninoy. Pero sa totoo lang, meron siyang dating, pero wala siyang datong. Yan ang problema ng maraming tao. Kaya minsan natutokso sila sa ganung bagay. Parang akala nila, kaya nga, yan ba'y mayaman? Yan ang mga minsan tinatanong eh. Kaya sabi ko nga, real wealthy people use money as its slave. Inagamit nila ang pera bilang kanilang alipin. Pero ang talagang mahirap na tao, kahit may pera pa sila, they serve money as slaves. Na bakit ko nasabi yan? Meron po isang bata, 13 years old pa lamang siya, nagsulat siya ng aklat na parang 9 steps for financial freedom. Bagamat iba ang kanyang pananaw when it comes to financial freedom, nang malungkot na sinabi niya ganito. 13 years old pa lang sila, may negosyo yung tatay niya, mayroong tindahan ng barbecue, hamburger, rib steak, mga ganyan, mga type na tindahan. Nasunog! Takbo yung tatay, nakaligtas sila. Lahat sila nakalabas. Kanya lang nagulat sila, yung tatay bumalik habang lumiliyap na yung tindahan. Bakit? Nakalimutan yung cash register. Nagtakbo, kinuha yung cash register, talagang dali-dali tinakbo niya. At talagang, init yung cash register, pero hinawakan niya at hinagis ang biglang ganyan, kasama ang kanyang balat, kasama ang kanyang damit. At doon na pagtanto ng bata, sabi niya, importante ang pera. Kasi kung ang tatay ko handa magpakamatay para lang sa pera, importante ito. And alam niyo ba, minsan ganyan ang pinapasa nating pananaw sa ating mga anak? Kasi nga hindi natin maliwanag na intindihan na hindi tayo kailangan maging alipin ng salapi. Kaya pansinin niyo, pag nagtatanong mga bata, mag-aral ka ng mabuti anak. Bakit po? Basta mag-aral ka mabuti. Bakit nga po? Para pag tumanda ka, marami kang pera. At pag marami kang pera, makakapunta ka sa gusto mong puntahan. Mabibili mo yung gusto mong bilhin. Ibig mo sabihin, Papa, kailangan ko mag-aral mabuti para makalikom ako ng limpak na salapi. Naku, ang talino mo anak. Sabi niya, bakit? Naku, bakit? Basta ganito, ganyan. Kailangan para may yung anak mo, mapag-aral mo rin siya magandang paaralan. At pag nag-aaral siya magandang paaralan, makakuha sila magandang trabaho, kikita rin sila malaking malaki. So, ibig sabihin, Papa, kaya ako kailangan mag-aral mabuti dahil para kumita ako ng malaki, nang sa ganun may pamana ako sa aking mga anak. Ang talino mo, anak. Bakit? Hindi pa rin alam bakit. Di ba? Sa galit ng tatay, basta mag-aral ka mabuti! Minsan ganun tayo na hindi natin alam bakit natin ginagawa natin. Pero sa totoo lang, isa lang tanong, pera. At ang sagisag ng perang yan ay kasiyahan. Na hindi naman natin talaga matatagpuan. Kaya isip natin, pag tayo po ay financially free, mabibili natin yung gusto natin, mapupuntahan natin yung gusto natin, dahil umaasa tayo na tayo sasaya pag nakamtan natin yung mga pinapangarap natin sa magitan ng salapi. Naunawaan po? Kaya pagdating ng linggo, pagod na pagod at tulog sa tabi. Hindi kayo. Hindi ko nilala. Baka pag nakatulog, hindi naman dahil sa sobrang pagod lang ha. Iban talagang nakakaantok. Kasi naranasan ko, umupo ako sa ganyan. Ang sarap pala talaga matulog dyan, Yung pagsandal dito, Sabi ko, grabe ito, Iba, talaga ang sarap talaga naman, Hindi ko kayo masisisi. Kasi,
Yan ang epekto ng salapi. Wala kang pera, sa kahoy ka uupo. Pero alam nyo, talagang nakakaantok talaga. No? Kaya intindihin nyo na yung kasama nyo, ha? Sabihin mo, huwag ka na sasandal, please. Now, so, bakit ko kinikwento yan? Ito po, kaya dahil ang ating talakayin ngayon ay experience through financial freedom. Kung nakaraang linggo po, diniin sa atin ni Paul, dito sa hapon, yung pong freedom from debt. Ito, hindi na lang freedom from debt, kundi through financial freedom, mas lalawakan natin ng kaunti. Okay, kaya nga to series Bakit po? Kasi ito'y importante natin maintindihan. Ano bang ibig sabihin ng true freedom? Di ba? Kasi tatanungin natin, ano ba yung freedom? Kayo pag tinanong nyo yung katabi nyo, ano ba yung totoong freedom? Di ba? Ang gusto isip natin, yung totoong freedom, yung magagawa mo yung gusto mo, kahit ano gusto mo, gawin mo, yung mapapalaya ka sa totoo, sa Genesis pa lang, yan na yung talagang hinahangad ng tao, na they can choose evil or good for themselves, na hindi sila, walang nakikialam sa kanila. Yun ang gusto. Kahit sa mga bata, pag tinanong mo, ano yung talagang kalayaan? Yung wala nang magulang na nakikialam, yung magagawa namin yung gusto namin, makakapaglaro kami ng computer na magdamag. Pero ang problema, pag ginawa mo yung gusto mo, naaalipin ka naman. Hindi, wala kang control. Para ka naging addict sa isang bagay na akala mo malaya ka, pero ang totoo niyan, naalipin ka lalo. Hindi ka na makaalis, hindi ka na makatayo sa harapan ng computer. Di ba, naalipin ka na noon? Yung iba naman, basta makapag-inuman lang, mamaya, naalipin ka naman ng pag-iinom ng alak. Di ba? Hindi yun ang totoong freedom. Kaya ang ganda-ganda ho ng sinabi ho ni Pastor Peter when it comes to true financial freedom. Sabi ho ni Pastor Peter kanina umaga, it is the ability to joyfully do what God wants you to do with the money He has entrusted to you for His purpose and glory. Ano sinasabi ni Pastor Peter dito? Ito ay isang abilidad ng masaya mo na gagawin yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. At pagkatapos, sabi niya, that yung sa magitan ng pera na ipinagkatiwala niya sa iyo, ayon sa kanyang layunin at kalwalhatian. Yung totoong financial freedom, yung may pera ka o wala, hindi ka nag-aalala. O, di ba? Ang sarap nun. Maaring may concern ka, pero hindi ka worried. Yung tipong, hindi yung lakad ka ng lakad ng gano'n, parang saan ako kukuha ng pera? Saan ka? Una-una, kung ganyan ang lakad mo, dahil naghahanap ka ng pera, wala ka matatagpuan. Bakit? Pabalik-balik ka Wala ka matatagpuan. Kaya, yung bang malaya ka na hindi mo na ihahambing, uy, ang ganda ng kanya cellphone, no? Natitiklop, ang ganda. Gusto ko rin yun. Hindi, pagdikitin mo yung dalawang cellphone natin, pagtiklop mo, hindi naman yun. Hindi naman masama yun. So, freedom of covetousness, ibig sabihin yung paghahangad. So, ano ibig sabihin nun? Alam niyo ba, ang pahirapan ay hindi yung nawala kang pag-aari. Ang pinakakahirapan talaga, yung hinahayaan mo, yung bagay na ariin ka. Na para pag nanood ka sa advertisement, pag hindi mo yun nakamtan, parang ikaw na pinakamalungkot na tao sa tanang buhay. Tama ba? Napansin niyo ba yun? Napansin niyo, dati ng bata ako, pag nakita ko yung tender juicy hotdog, ganyan. Yun ang in-advertise. Naku, tumutulo-tulo pa. Parang kailangan ko yung hotdog na yan. Dahil pag hindi ako nakatikim ng ganyang hotdog, mahirap kami. Di ba? Mahirap kami. Na parang ano ba to? Bakit ganito? Samantalang kinakain namin, nagmamantik ang ulo ng manok. May palong pa. Paano ko makakamtan yung hotdog na yan? Ngayon, sa totoo lang, pag tinanong mo yung mga bata na kumain at lumaki sa hotdog, anong mga sakit nila? Di ba? Ang mamahal din ng gamutan. Kaya tanong ko, naku, buti na lang di kami nag-hotdog noon. Di ba? Tinatsaga namin kumain katabi ng aso. Hot na rin yun, pero itong pinakamalungkot na yun ang malungkot na nangyayari sa atin. Kaya ito ang sabi ng Lord, I want you to be freed from worry. I want you to experience financial freedom. Why? Because if you serve me, then I will take care of your needs. Yun ang sabi ng Diyos. Tingnan nyo, balikan natin you cannot serve God and wealth. And sabi niya, therefore, or for this reason, if you are serving God, sabi niya, do not be worried about your life. Do not as to what you will eat or what you will drink or what your body as to what you will put on. Is life more than food and the body more than clothing? Kasi nasabi ko sa inyo, if you are serving God, if you are devoted to God, if you love God, then you don't have to worry about your needs. Kasi kung ako yung master mo, I will take care of you. Kaya tingnan nyo, sabi niya pag tumalon tayo,
for the Gentiles, at sa modern translation, para sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Yan ang kanilang mga hinahanap. Kag hindi mo kilala ang Diyos, lagi mo nga hanapin, ano kaya kakainin natin ngayon? Ano kaya lulutuin ko ngayon? Ano kaya paano kaya buhay natin ngayon? Paano kaya kinabukasin natin ngayon? Paano tumatanda na ako? Paano na kaya ako pag maputi ng buhok ko? Paano? Anong buhay ko na kung hindi na ako makakilos? Paano kung hindi na ako makalakad? Ang sakit na ng mga kilos ko dati. Ang bilis-bilis kong kumita ng pera. Ngayon parang hindi pa ako dumidilat, wala nang kita. Nakuha ninyo? Kaya anong gagawin ko? But look at this. Sabi niya, your heavenly Father knows that you need all these things. Alam ng Diyos, kaya I don't want you to worry. Pero ang tao na ang master niya si God, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be provided to you. Di ba ang sarap? Sabi niya, ipoprovide niya sa iyo lahat ng kailangan.